Si Rambo manguhuli ng ano, hito pang ulam. Daming hito kasi. Eh, yung mga hipon-hipon doon, Rambo, meron na? Hindi sila namimingwit? Okay, ito, andito na kami ni Nikki at amin ang babaklasin itong kulungan. Ayan. Ayan si Nikki. Oh. Ayan. At andito na rin. Okay, dito naman tayo ngayon sa ano, pangalawang control panel ng ating powder coating module. Module. Bago na, no? Ito kasi, oh, laglag. Ang dami, oh. Sasawa ka talaga magwalis dito, Rambo. Pero mas masarap magwalis ng ganyan kaysa basa-basa. Yung maputik. Bakbak na. Break time muna, time check, oh. Break time muna kami ni Nikki. Okay, gandang morning po ulit. At andito tayo ngayon sa may dating manukan. At ito ay aming gigibayin mamaya ni Nikki. Ito. Kukunin namin yung mga pwede pang gamitin. Naangat lang naman to, alam ko eh. Si sayang to. Itong mga tubular na to pwede kong gawing, oh, haba, oh. Pwede kong gamitin din sa aking ano, lagayan ng mga tools. Yung gratas ko doon. Up and down siya, oh. So, diba? Tama ito doon. Hindi na ako mamumroblema sa bakal. Yan siya. So, yan. Balik tayo dun sa ating ibunan at magpapakain tayo. Ibunan. Ilang piraso na lang yun. Ibunan pa. Hindi. Dalawang pirasong ring neck dove. Yun ang ating gagawin ngayon. Tatanggalin na natin yung ating kulungan doon at gibain. Si Rambo manguhuli ng ano, hito pang ulam. Daming hito kasi. Eh, yung mga hipon-hipon doon, Rambo, meron na? Hindi sila namimingwit? Nagano ka, hindi naman nakukuhasan. Ano dati nabibingwit nila, ngayon hindi na. Nung ano lang yan, nung patulan yung ano. Eh, ngayon hindi na eh, kasi sa gitna, ginanong nila ng ano. Ginanong na lang yun. Isip po si Rambo. Okay, dito na kami sa ano, sa maliit na pond. Dito daw eh, medyo marami-raming maliliit nga lang. Yung malalaki ay nakawala na nung makaraang lumakas yung ulan. Nakalabas sila, natibag kasi yung pinaka ano niya, harang, kaya nakalabas yung iba. Tingnan natin kung makahuli si Rambo. Pero maya uwi na rin ako at alas 8 na. At may gagawin kami ni Nikki. Yun nga ano, yun nga dating kulungan ng mga sisiw ay aming gigibain. Sarap ng pwesto ng gansado, no? Nangingitlog dyan. Naku, kailangan niya magawa ng ano dyan, kura-kura niya, no? Nangingitlog dun yung gansa. O naglilimlim na, hindi pa naman. Ayan na si Rambo, naglatag na. Ano kaya, may mahuli kaya? Lobat pa naman yung ating camera.
Iniwan ko na si Rambo dun. At ako uwi na muna. Ayun. Mingwit pa si Rambo doon. Okay. Okay, ito. Andito na kami ni Nikki at amin ang babaklasin itong kulungan. Ayan. Ayan si Nikki. Oh. Ayan. At andito na rin yung aming gamit. Ito. Ayan. Andun. Pambaklas. Mag-ayos-ayos lang si Nikki saglit. Sige. Cha-charge ko lang, Nikki, saglit yung power bank. Ayan. Bali yung sistema namin ni Nikki ay tag-isa kaming grinder. Ayan. Cutting disc. Ayan. Tag-isa kami. Ayan. Siguro ay bale, makikita naman yan, taas babaan na lang to. Umpisa namin dito sa taas, ma-preserve lang namin, ay magamit lang, ma-save lang namin, ma-save lang namin itong ano. Yan, ito lang naman siya, hindi naman kakapala ng pagkaka-welding ko dito, kaya madali siyang tanggalin. Okay, at ito, start na tayo. At maisalba ko lang itong mga bakal na to, tubular. Maganda kasi ito hindi pa gaanong kalawang at hindi talaga kalawang kasi yung kinalawang lang, medyo kinalawang ay nasa baba lang. Gagawin ko siya dun sa bahay, magagamit sa bahay ito pagka yung yung lagay ng mga tools, para hindi ako mahihirapang kumuha ng mga tools pag nakalatag lang siya sa ibabaw, hindi magulo kunin. Hindi tulad kanina, nung magpunta ako rito, kinuha ko yung grinder na electric. Nilabas ko pa lahat ng tools ko. Makuha ko lang siya, nasa ilalim kasi siya ng mga tools na tabunan. Yung pinag-weldingan lang nito yung ating lambot lang naman yan. Dati, nung kalakasan pa ng sisiw talaga, ito yung mga pinaka-brooder ko, yung mga day old hanggang 2 weeks, dito sila nakalagay. Mga Rhode Island, Australian North, ano pa ba, red tsaka mahogany na na Rhode Island. Yun, yung PBR, yun, mga manok na imported, mga sisiw dito na nilalagay sa brooder na to. May kanya-kanyang ilaw yan, may mga heater yan. Kasi malakas pa ang benta ng sisiw, konti pa lang yung mga nagbe-breed ng mga imported chicken, yung mga US, yung mga American, Australian, mga Czechoslovakian chicken. Meron ako noon yun ang aking pinagkakaabalahan noon, mga chicken. Dati binebenta ko lang dati mga table eggs. Tapos nagtry akong mag-hatch ng mga eggs at magbenta ng sisiw. Yun, tinangkilik naman yung mga yung mga sisiw, maraming kumukuha. Yun nga lang, kalaunan, tinamaan ng peste. Yun, ubos lahat, yung almost 300 na breeders ko. Ubos, tinamaan ng sakit, kaya na-stop na kami sa pagmamanok. Konting istorya, yung nag-start ako mag-chicken na yata 2017. Oo, nag-start ako mag-alaga ng mga imported chicken 2017. Tapos 2018 nag-start na ako magbenta ng mga table eggs. Ang problema nung 2018, kung matatandaan nyo, nagkaroon ng bird flu. Lahat ng mga eggs, chicken, hindi makalabas sa isang bayan at di rin makapasok sa isang bayan yung mga eggs. Talagang naka-quarantine yung mga poultry. Ang hirap nun. Yung bang tipong mag-i-start ka pa lang may pagsubok agad sa negosyo. Ang ganda pa naman sana na meron na akong kadil noon na isang clinic. Ang ginagamit niyang panggamot sa mga pasyente na ay yung mga free-range chicken egg. Na-survey na rin nila tong area noon at nagustuhan nila.
Yun nga lang, dun na ako na-stop. Nag-i-start na ako mag-deliver sa kanila, pinipick up na nila. Pumasok naman itong ano na nga, yung bird flu. Kaya na-stop ako. So, nung ganun mga pangyayari, ang ginawa ko, nagparami na ako ng mga breeder. Gumawa ako ng sarili kong incubator hanggang sa mapalaki ko. Tapos hanggang sa medyo lumaylo-laylo na yung pandemic ng bird flu, doon na ako nagsimula ngayon sa sisiw. Nagbenta ng sisil. Pati yung Australianong pinagkuhanan ko ng breeder, sabi niya maganda yan, sisiw na lang ibenta ko daw. So yun, nag-click talaga yung sisiw. Tumagal din, marami din ako naibenta, kung saan din ako dinadayo ng mga gustong mag-alaga ng mga imported chicken. Meron pang natatandaan ko, taga Bicol, pumupunta dito sa farm, bumibili lang ng mga sisiw at ibibiyahe pa nila pabalik ng Bicol. Kasi nung time nun talagang bihirang-bihira pa yung mga magagandang breed ng Rhode Island na mahogany kung tawagin, tsaka yung red Australian, yung Czechoslovakian chicken. Yan ang mga alaga ko nung talagang maraming kumukuha nun. Pero ganun pa man, no? Pagdating ko nga doon sa mga alaga na sisiw, first batch, mga first, second, third batch ko na mga pahatch. Tinamaan naman kami ng bagyo, matinding bagyo nung time na yon. Bagsakan ng puno, walang kuryente, may mga sisiw ako, basa lahat. Ang dami nun, talagang sinubukan kami nung mga mga pangyayari nun sa pagnenegosyo ng manok. Yun talagang grabe yung trahedya na yun. Ang daming punong bumagsak nun. Ilang mahogany, ilang mangga, yung tinanim namin ni Engelbert, ni Ka-Farmer, mga mangga. Lalos lahat, karamihan talaga bagsak sa fish pond. Yung daan papuntang lechonan, wala kang makikitang daan, kundi puro puno talaga. Hirap nun. Doon na nagsimula, pumasok sila Dexter, sila Nel, doon na sila na-permis sa farm magtrabaho. Yun na yung start nila kung paano sila napunta sa farm. At doon na rin nag-start yung uling boys. Doon sila nag-uling. And doon na nag-start yung nag-uuling sila sila Kongkong, kasama na rin ata si Nel nun, tapos si Puroy. Yan. May kasama pang iba si si tawag nito, si Kongkong. Hindi ko lang matandaan kung sino yung pangalan ng bata na yon. Ayan, doon sila nag-start. Si Nikki, pasilip-silip lang nun. At may alaga pa siya mga kalabaw nun at laging tumatambay sa kabilang poultry ng manok. Pasilip-silip lang siya hanggang sa yan, na-permis niyan sa my farm. Nakapagtrabaho na si Nikki dyan sa farm. Yun ang start nila. Tapos nung wala na magawa sa uling, na iuling na yung iba, doon naman nag-start yung kontrata ni Kongkong kay Ka-Farmer na magukay doon sa harapan para maglagay ng bakod. Yun, hindi lang nila naituloy yun, nagpagawa na si Ka-Farmer ng bahay doon sa baba at pina-stop na yung hukay. Tapos si Rizal, yan. Si Rizal naman, ang tanda ko dyan kung paano nakapasok dyan sa may kay Ka-Farmer ay ang alam ko dahil kay kay Lady, yun, dahil sa kumare, yan sila Lindon tsaka si Rizal, na ilakad ni Lady si Rizal na makapag-work dyan sa may ginagawang bahay ni Engelbert, Ka-Farmer. Yun, nakapag-start na si Rizal magtrabaho doon, tapos sumunod na sila Jomar, si Romy, tsaka yung tatay nila, sila nagtatrabaho dyan, kasama sila mag-aama. Yun ang start nila, Jomar dyan. Kaya ang isa sa pinakamatagal na naging nagtatrabaho dyan kay Ka-Farmer after ng bagyo hanggang sa ginawa yung bahay ni Ka-Farmer ay sila Dexter tsaka si Nel. Yan.
simula paghukay hanggang sa ma-erect, hanggang sa ma-finish na yung bahay, andyan pa rin sila Dexter at si Nelnel. Sila lang ang hindi talaga nawala dyan sa bahay ni ka-farmer na nagtatrabaho. Ang dami na rin nawala dyan eh, sila si kapatid ni Jomar, si Romy, tapos yung tatay ni Jomar, si Mang Jess, yan, nawala na rin dyan. Kaya yan talagang mga, kumbaga, yan ang mga veterano ay antigong nagtatrabaho dyan kay ka-farmer. Sila, Nelnel tsaka si Dexter. Tapos si Junjun naman ay talagang talagang lumapit siya. At baka pwedeng makapagtrabaho. Kinausap mo si ka-farmer. Yun, tama-tama naman. Yung first job na ginawa ni Junjun dyan, kung hindi ako nagkakamali, ay yung nag-tiles doon sa CR ng Lechonan. Yun, nung umpisa noon. Tapos yun, tuloy-tuloy na siya hanggang sa maging permanent siya, nagtatrabaho na dyan sa lahat. All around kasi si Jun, kaya na-stay siya dyan sa farm. Siya yung gumagawa ng miski sa welding, mason, tiles. Yan, alam ni Junjun. Kaya tamang-tama siya dyan sa trabaho sa farm. Fit na fit siya kasi alam niya lahat ang karamihang trabaho. Bakbak na. Break time muna, time check Break time muna kami ni Nikki. Si Rambo. Dumi, hindi maiwasan talaga. Lalo na pagkadating ng mga Marso yan. Taglagas na naman yan. Mahirap linisin talaga ang akasya. Pero laking tulong, di ba? Ang laking dilim niya. Maliwalas. So ito yung merienda namin ni Nikki. Puto at kape. Ikaw, Rambo? Tapos ka na? Pagkatapos mo dyan, Rambo, katatapos mo lang sa kabila, di ba? Katatapos mo lang dyan, di ba? Doon sa kabila. Pagkatapos mo dyan, doon naman sa kabila, puno ulit. Gaano ba katagal yan matapos yung taglagas niya? Siguro. Ilang buwan yang ganyan, Rambo? Ilang buwan? Ano yung pinakamaganda niyang dahon na walang nalalaglag na ganyan? Anong buwan? Pag tag-ulan, August. Bago na lahat yung down. Bago na, Ito kasi, laglag pa. Ang dami, Sasawa ka talaga magwalis dito, Rambo. Pero mas masarap magwalis ng ganyan kaysa basa-basa. Yung maputik. Hindi mo masusunod. Hindi susunod sa walis eh. Hindi mo masusunod. Isa pa hindi masusunod. Bato-bato. Tarak dyan, sinunod ko lang. Masaya ko yung wala napipis. Yung ibon doon sa kulungan na bato-bato. Nabaliw na ata yung naglilimlim. Nakaupo, wala namang Panggasan eh. gansa. Saan naglilimlim? Baka mabaliw yun. Kaya na namin. Yan, wala na ang kulungan ng sisil. Salamat kay Nikki. Alam ko na kung saan natin lalagay yan, Nikki. Ito, tumahaba. May nakita na ako doon kung saan natin lalagay nyo. Hindi, yung banda dun. Sa may pinaglagyan nyo ng uling. Pero sa taas, pasok natin sa may tubular din. Tumahaba ko yan. Oo.
Ilan ba yung mahaba? 1, 2, 3. Nikki, may pakiusap sana ako sa'yo eh. Pag tinanggal nyo to, Nikki, pwedeng pasako. Etong mga lupa. Matamba ito. Lalagay ko dun sa may ano namin sa bahay. May flower pot. Di ba? Pag inan nyo naman to, papalayan nyo naman, di ba? Kunin ko, Nikki, ha? Lagay ko na lang sa sako. Sako, dadalhin ko na lang po araw-araw, magbubot. Kasi maganda to, oh, na ano na yun, bulok na, oh, tabang lupa, oh. Gubudbud ko siya dun sa may ano. Balikin ko muna yung mga... Oo, sa bahay. Thank you, ha. Oo, ayan. Magandang lupa ito, eh. Ipa, tsaka may mga pup ng sisiw. Yan. Wala na akong problema sa bakal para doon sa gratas ng mga tools ko. Gagawin ko kasi ng ano eh, patungan yung mga tools ko. Nahirapan ako kumuha, nasa box lahat. Minsan nasa ilalim pa yung kailangan ko. Tulad ng grinder na ginagamit natin na yun, yung pang dikuryente. Nasa ilalim. Kinalkal ko pa lahat ng gamit para lang makuha ko siya. Hindi tulad pagka nakagrata siya, nakahilera lang, di ba? Oo. Yan, ito. Dali na natin, Nikki, para mabawasan ng konti yung trabaho mo dyan pagka naglinis ka. Tulungan na kita. Ba, alanganin ako ah. Tama ba ang dinadaanan ko to? Di ba ako sasabit? Ayun. Pwede. Oops. Dito tayo. Yan. Yun. Tapos, papasok namin dun. Meron pang harang sa dulo. Saan ito matanggal? Madali lang naman pala tanggalin. Ha? Nang? Hindi. Oh. Ay, mga 20 lang kami. Bakit Ay, mga 20 lang kami. Ay, lang kami. May negosyo pa. Ayan. Dito namin ilalagay sa loob. Ayan. Dito sa butas na yan. Ito. Dito, Nick. Yan. Kaya ba, Nikki? Kaya? Kailangan natin alanganin. Teka, akit ako. Yun. Yung mga mahaba at maiksi ay kamada na namin ni Nikki doon mismo sa pinaglalagyan nila ng mga tambak. Kaya pag kumuha ako, doon ko na lang kukunin. Baka this month kasi baka magamit ko rin at gumawa na ako ng gratas dito sa may aming garahe. Kaya yan, ito na lang at akin na lang tinatanggal yung pagkaka-welding nito at ikakamada na lang doon sa may aming pinaglagyan. At tapos na rin kami. Ayan, wala na gaanong gagawin dito, tama-tama at magbi-break time 12:00. Ayan. Yes! Lagyan ko niya yung mga tubig ko na lang sa pinaklikod nito. Kaya? Ayun pa ko yan.
Nag-organize lang pala kayo. Lagay na. Dito na lang ito sa ano. Ako na lang bakbakin. Doon ko na lang lalagay sa gilid doon. Saka ko na lang bakbakin to. Magkano nga. Poroy, oh, sarap buhay. Okay, ito yung mga yan, pwede pa oh. Maganda pa mga pagka-galvanize. Yan. Meron kaming nilagay sa itaas dito. Ayun, ando dun. Madami dun. Tapos ito pa. Ayos. Siya. Okay, dito naman tayo ngayon sa ano, pangalawang control panel ng ating powder coating module. Control panel. Ayan. So, ito ay wawiringan na natin ulit ng panibago. Ito may binalatan na akong wire. Ayan. Ito ay ayusin natin ito ngayon. Siya. Ayan. Ito, na-wiringan ko nakahapon ito, kaya tutuloy ko na lang ngayon. Ito ang ating multiple color na wire. Okay. Okay, ito na naman tayo. Pasyalan natin yung ating oven. Kila Junjun kung ano nang status. Tahan natin. Okay, labas tayong bahay. Dito tayo kagabi kasi gabi na, naririnig ko pa silang nagpupukpok dito. May ginagawa. Ayan na siya. Naka-close na. Ayan. May pintuan na rin. Close na lahat. Ganda. Hindi siya. Ito kasi hindi pa namin close. Kasi lalagyan pa ng window rito eh. Ito. Opening ng kaunti para yung merong naisasara na open. Kasi ito madalas loko dito eh. Kalimitan gawa ng mainit to. Ito kasi hindi naman tayo pwedeng maghinang dyan. Ano lang to. Ano ba ang tawag sa terminal na to? Yun, yung terminal yan 6.3mm ang lapad ng terminal na yan. Hindi pwede yan dyan yung buhol-buhol o hinang-hinang. Kailangan dyan mayroong terminal na nilalagay na kinikrimp. Ginagamitan pa ng crimping tool. So ayan, ito nakakabit na rin yung kanyang hinges. Ayan siya. Okay, itong opening niya yan, lock, close at saka lock to. Handle na rin. Ayan. Ayan. Ayan siya. Kasi wala pa siyang gulong kaya hindi pa mabuksan yung yung ating oven. Okay. Okay, teka. Open natin. So, ayan ang itsura niya ngayon.
Ito yung ating heating element. Yan, magkakaroon pa kami ng gratas dito. Kumbaga, ganda. Talagang naka heat proofing siya, maramdaman mo pagka naka heat proofing. Pagka walang heat proofing, iba ang tunog. Yero. Pag naka heat proofing siya, walang ugong. Ay, hindi makatakitin. Ito wala pa. Gawa ng likod dyan eh. Oh. Yan. Pag naka heat proof na, wala ka nang maririnig na tunog latang ano. Yan. Wala siyang tunog lata. Pero pagka ito, wala pang heat proof yan. So yan. So ito pagka meron natin yan. Ayan siya ngayon. Sara. Yun. Parang ref. Okay. Tapos ito na rin ay handle. At the same time ay lock siya. Yan. Okay, 3 bali ang lock nito eh. Kulit pa ng isa. Pasahan na rito. Or baka kuhanin namin yung gitna. Kasi kaya namin dito nilagay sa baba kagabi. Kagabi itong lock. Gawa ng pagka hindi siya nakalock, meron siyang siwang. Ayan. May gap siya. Talaga hindi ma-perfect. Mahirap kasing i-perfect kung ano. Ayan. Ito. Kaya pag ito ang nilagay, yan, lock na lock siya. Halos wala siyang siwang. Ganda. Ayan. Yan ang ating status ng oven ngayon. So dito, bubutas pa tayo rito para sa kanyang sensor. Ayan. So ayun. Ayan siya ngayon. Tapos ito naman yung ating control panel at matapos na rin to ngayon. Matatapos ko ng wiring nito, kaya bukas to ay operational na to. Waiting na lang tayo sa oven, pipinturahan pa natin yun.